Huwag daw pagsasamantalahan ng mahihirap, lalong-lalo na huwag silang kawawain sa mga hukuman. Do not use the courts to legitimize and to legalize your oppression or your cheating of the poor. Kaya nga ginawa ang batas, yan ay para bigyan ng balanse ang buhay, so that what people lack in their lives, they have in abundance through the law. Kailangan ay naibibigay ng batas doon sa mga kapos yung wala sa kanila sa kanilang buhay. Pero kung yung mayaman at makapangyarihan na ang makikinabang pa sa batas at sila pa ang kakatigan ng batas, bakit pa may batas? Mayaman na sila, kaya na nilang gamitin ang kapangyarihan nila para maghari. Kaya ang batas at ang kapangyarihan ng batas ay ginagamit para ipagtanggol ang mga mahihina sa pang-aabuso ng malalakas. So lesson number 1 from the special collection, do not take advantage of the poor. Huwag mong nakawin ang pagkain na para sa kanila. Huwag mong nakawin ang fertilizer na para sa farmer. Huwag mong nakawin ang pondo na para sa social work, para sa paglilingkod sa bayan. At huwag mong gagamitin ng mga batas, mambabatas, mga abogado, mga hukuman, para ikaw pa ang manalo, samantalang nang api ka na. Do not use power, especially state power, and very especially religious power, to abuse the poor. Do not find legitimation and excuse from the institutions to oppress the needy. The law is meant to protect the weak. So in addition to this, Proverbs 20 verse 10 to 11, don't move a boundary marker or take the land that belongs to orphans. God all-powerful is there to defend them against you. Dinagdagan pa ang kahulugan ng poor and weak, yun daw mga ulila. Huwag aagawan ng konting mana ang mga ulila. Huwag aagawan ng karapatan yung mga sobrang mga bata at inosente pa na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Defend, not abuse the orphans, the weak. So yan ang number 1 sa collection ng special edition ng wisdom. Hindi siguro lahat tayo ay napakayaman o napakapangyarihan para makapangapi ng sobra, pero may kanya-kanya tayong uri at hugis ng kayamanan o kapangyarihan na pwede rin nating magamit sa pangapi, maaaring hindi sa sobrang mahirap, pero doon sa mas mahirap o mas mahina kaysa sa atin. Iba-iba man ang anyo o hugis o intensity ng pang-aapi, ang una nating itanong, nang-aapi ba ako? Ano bang aking yaman? Ano bang aking lakas, kapangyarihan na pwede kong magamit sa pang-aapi, panglalamang? Dapat hindi. Kasi ang kalaban ko, ang Diyos mismo. Punta tayo sa pangalawa sa koleksyon. Proverbs 22, 24 to 25. Don't make friends with anyone who has a bad temper. You might turn out like them and get caught in a trap. Huwag makipagkaibigan sa mga maiinitin ng ulo at magagalitin, sa mga madaling maging mabangis. Baka ka maging katulad nila at pati ikaw ay mahuli sa bitag na kanilang kahuhulugan. The lesson, don't make friends with temperamental people. You can deal with them, to minister to them, to teach them, pero huwag kang makimarkada. And to expand the definition of this is do not make friends with people with bad traits. Huwag makisalamuha, makipagkaibigan, makisangkot sa mga taong ang asal, ang gawi, ang pananalita ay laging naghahanap ng gulo o maaaring magsuot sa kanila sa gulo. Kaya ang itatanong natin bago tayo makipagkaibigan o maging malapit sa isang tao, gusto ko bang maging tulad niya? Kung siya ay palababag, palaaway, lagi na lang may nagagalit sa kanya, di syempre, yung mga galit na yon tatamaan ka rin kung lagi kang malapit sa kanya. Don't make friends with people who are prone to get into fights, into trouble. Dahil madadamay at madadamay ka. O kung hindi man, baka magiging active pa yung role mo, maging accessory and instrument ka to their violence.
Pinipili ang kinakaibigan. Bagamat hindi pinipili ang tinutulungan, maging matulungin ka kahit kanino, maging mahabagin kahit kanino, pero yung makikipagkaibigan ka, makikibarkada ka, pinipili yun. Proverbs 22, 26 to 27, don't guarantee to pay someone else's debt. If you don't have the money, you might lose your bed. So huwag daw maggagarantiya sa utang ng may utang. Huwag kang pipirma doon sa linya na nakalagay, guarantor. Huwag mong ilalapit ang sino mang mangungutang sa uutangan at sasabihin mo, o sige, pagka hindi siya nakabayad, akong bahala sa akin, kamaningel. Sabi, alam mo, baka pati higaan mo mawala sa'yo. Ibig sabihin, hanggang yung kahuli-hulihang ari-arian mo ay mawala pa dahil magbabayad ka sa utang ng pinaggarantihan mo. Special edition number 3, do not be a guarantor. Madalas, pag nalaman mong tama pala yung do not be a guarantor, huli na, sumabit ka na, napahama ka na sa utang ng iba. Unang-una, hindi ka naman Diyos. Paano mo naman malalamang makakabayad itong pinag-garanti mo? So it's presumptuous to be a guarantor. And you might lose all you have. And you might lose including the debtor. Kasi siyempre, kung yung nangutang na ginarantihan mo ay hindi nagbayad at ikaw napahamak, magkakasira din kayo. Mawawalan ka rin ng kaibigan. So, nawalan ka pa ng ari-arian at kabuhayan. Be wise. Pero may magtatanong, paano po kung maawain ako o talagang gusto kong tumulong? Okay, be a guarantor, but be ready to pay. Huwag ka magtaka pag hindi siya nakabayad at ikaw ang nagbayad. Huwag sasama ang loob mo kung ikaw ang magbabayad. Maghanda ka ng pambayad. So you should be ready financially, emotionally, and mentally to pay because you are a guarantor. Meanwhile, if you are not ready to pay with your own money, to suffer for somebody else's debt, then don't be a guarantor. Magtatampo po, magagalit siya. Mamaya naman, pag hindi siya nakabayad, ikaw naman ang magtatampo at magagalit, di ba? Panapanahon lang, di hayaan mo na lang siya magtampo kaysa ikaw. Ikaw yung nawalan dahil sa utang niya. Kung bakit naman talaga yung mga nangungutang, ang kasunod na sakit niyan, amnesia. Alam niyo, pwede yung ipagpagawa ng monumento sa plaza ng inyong bayan, yung nangungutang na nagbabayad. Konti yun eh. Mas marami hindi nagbabayad. Mas marami nililimot. At huwag kang magkakamaling maningil, magagalit. So kitang-kita mo nang hirap na ako, naniningil ka pa, sa'yo pagalit. 99.99% ng nangungutang ganyan. Ayaw magbayad. Magagamit ng credit card, lustay ng lustay, tapos ayaw bayaran. So, kung nagpapautang ka, ihanda mo ng loob mong hindi ka mababayaran at ipagpasalamat mo ang himala, ako mabayaran ka. Ngayon, kung ayaw mo nang sumama pa ang loob mo, ibigay mo na lang. Nangungutang sa'yo ng 1 million. Sabi mo, alam mo, huwag ka nang mangutang, bibigyan na lang kita ng 100. Ayan. Para walang samaan ng loob. Maglimutan tayo, kung gusto mo matapos ko ito, ibigay, okay lang. Hindi yung aasa-asa ka. Lalo kung pang-enroll lang anak mo, ibabayad mo sa rent ng bahay, o panghulog mo sa kung sa iyong pangangailangan mo, ipapautang mo, para kang kumuha ng batong pumukupok sa ulo mo. So, i-quote mo yung verse na yan. Sabi mo, alam mo, sabi ko silang Biblia, huwag daw ako magagarantor eh. Di ba? Dahil mahal ka ng Bible, kaya ka pinoprotect. Pang-apat, nakarunungan. Proverbs 22:29. If you do your job well, you will work for a ruler and never be a slave. Siyempre, iba naman kung yaya ka ng prinsipe at iba naman kung yaya ka ng isang kung sinong kapwa mo rin namang maralita. Diba? Yan ang tinatawag na alila ng alipin. Hindi yun masama. Pero ang sinasabi ng Bible, kung gagalingan mo ang pagtatrabaho, makakapili ka na employer. Kung gagalingan mo, huhusayan mo ang pagtatrabaho, aasenso ka, that you will end up working for the best.
So kung ikaw ay hairdresser, kung ginagalingan mo yan, darating ang panahon ang ginugupitan mo, mga star, mga mayayaman, mga mahilig sa magaganda at kayang magbayad. Kung magaling kang driver, ang ending mo, ipagdadrive mo ang presidente ng bansa o ipagdadrive mo ang mga matataasang ranggo sa lipunan. Kung mahusay kang modista, darating ang panahon, ang igagawa mo ng damit, yung mga pinakamagagandang mga gawa ng damit. Kung ikay mahusay na karpintero, mahusay kang tubero, aasenso ka. So ang work well, yun ang lesson. Maski ano pang trabaho mo, hindi ka magtatagal sa baba pag magaling ka. Kailangan ng mundo ng magaling eh. Sasabihin, iba ang hirap naman po maghanap ng trabaho. Sino may sabi sa'yo? Kahit nga yung mga call center companies, ang dami-daming vacancies. Tens of thousands ang kailangan. Pero hindi lahat qualified. Yung mga hirap na hirap paghahanap ng trabaho, liban na lang na hindi pa nadidiscover ang galing nila, kadalasan hindi yun yung magagaling. At dahil marami yun, marami kang kakompetensya sa pag-aagawan nyo sa mga trabaho sa baba. Pero ang daming bakante sa taas. Pinapirate ka pa nga kung magaling ka. Nananahimik ka sa iyong kumpanya, biglang sinusulot ka ng iba dahil magaling ka. So ang sinasabi dito ng Proverbs, gusto mo umasenso? Magtrabaho ka mabuti. Kasi lulutang at lulutang ka. You will end up working for distinguished persons. So ang tanong, who do you work for? Naglilingkod ka ba sa walang kwenta? Baka naman naglilingkod ka pa nga sa masama. Husaya ng trabaho. Working well could set you free from want, from bondage, from mediocrity and nothingness. Ano ang ticket ng maralita tungo sa pag-asenso? Work well. How do you make money? How do you have a lot of money and more than you need? Earn it. Sabi ng iba, marry it. Bihira mangyari yon. Sa teleserye lang yan. Sino namang baliw na mayaman ang gugustuhin mag-asawa sa isang pagkahirap-hirap? Siyempre, ang gusto niya mapangasawa, meron din. So, sino naman na pagkaganda-gandang tao ang gusto mag-asawa sa hindi niya kasing ganda? Bihira rin yun. Bihira yung mga nai-inlove sa kampanerang Kuba. Bihira yung mga prinsesang humahalik ng palaka. At humalik ka man ng humalik, baka nakakaisang daang palaka na yan, tad-tad ka na ng kulugo, hindi pa rin nagiging prince. Usually, titingnan mo siyempre kung maganda ba yung partnership. Sino ngayon ang papatol sa'yo? Di kung mahusay ka, yung mahusay din, yun ang ticket mo para umangat. Kung mahirap ka na nga, tamad ka pa. Hindi mo pa sisikaping mag-aral kung may pagkakataon. At kung may trabaho ka, hindi mo na ini-improve. Pumasok ka na lang at umuwi. Yan ang pinakamataas mong pangarap sa buhay. Hindi mo malang ma-improve ang trabaho mo o produkto mo. Yakapin mo ang kahirapan habang buhay. Hindi ka makakatakas dyan. Kasi ang daan, palabas sa kahirapan, yung daan ng husay. Galing. At napakarami mga taong nakahulagpos, nakatakas, sa yakap ng hirap dahil magaling sila. Dahil ginalingan nila ang kanilang trabaho. Work well. Whatever it is, wherever it is, work well. Kasi hahanguin ka na magandang produkto ng iyong gawain mula sa kawalan. You don't always have to work hard when you can work well. Maraming tao hardworking pero hindi umaasenso. Hindi naman sinusukat ng langit ang dami ng pawis na inilabas mo sa katawan para magawa ang isang bagay Ang sinusukat, ano naman ang kalidad, ano ang quality ng ginawa mo. Ngayon, kung hindi ka naman sobrang pinawisan, hindi ka sobrang napagod, pero ang ganda ng ginawa mo, yun ang kikilalanin, hindi yung pagod. It's not enough to work hard. You have to work well. The product of your work must be outstanding. Whether or not it was very difficult for you to do it. Pero sabi nga, kung mapurol,
ang isang palakol, mas dapat lakasan ang pagsibak sa kahoy para tumalab ito. Kung mas mapuro lang gunting, mas dapat mong diinan ang paggupit. Mas mapuro lang kutsilyo, mas pagsikapan mong ihiwa ito. So kung medyo mapurol ka, dun mo kailangan ng dagdag na sikap. Hindi ka natural at na outstanding, hindi ka natural na excellent, dagdagan mo ng effort, ng pagod, para mapunan yung kulang. Pero kung naturally gifted ka na, hindi mo kailangan sobrang magpakahirap eh. Just do your best. At bawat isa naturally gifted sa isang larangan man lang sa buhay. Kung hindi ka man umangat, hindi ka umaasenso, hindi ka nagniningning, baka nasa maling lugar ka na hindi bagay sa talentong binigay sa iyo ng Diyos. May ibinigay sa iyo na outstanding ka pag doon ka nag-operate. Hanapin yon at yun ang palakasin. Proverbs verses 1 to 3, chapter 23. Ibang chapter na, kasama sa koleksyon ng 30 golden collection of Solomon. When you are invited to eat with a king, use your best manners. Don't go and stuff yourself. That would be just the same as cutting your throat. Don't be greedy for all that fancy food. It may not be so tasty. So sino nagsasabi nito? Si Solomon, who is king. Pag inanyayahan kang kumain kasama ang hari, may ganon, aba, ilabas mo na ang pinakamaganda mong asal. Huwag kang dumulog at magpakabusog para ka nang nagpakamatay. Sabi, pag yan ang ginawa mo. Huwag kang magpakatakaw. Huwag mong isaksak sa iyong mabagsik na sikmura ang lahat ng pagkain nakita mo. Sabi nitong si Solomon. The king invites you for a meal. Take advantage of the time to be with the monarch. Show him what you have. Kung matalino ka, ipakita ang talino. Kung magaling, ipakita ang galing. Kung may hinaing ka, maaari magkaroon ka ng pagkakataong ihinga sa hari ang hinaing ng sambayanan na hindi niya laging nakakausap. O kaya, baka nalulungkot ang hari, pakiramdaman mo, baka naman pwede mo siyang mabigyan ng kahit konting kaaliwan, mapatawa mo man lang, hindi ang aatupagin mo, busugin ang iyong sikmura. Siyempre, metaphor ito isang talinghaga, hindi lang tungkol sa pagkain. Watch your manners, especially before the powerful. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, halimbawa makapanayam ang isang taong mahirap makausap, mahirap puntahan, mahirap malapitan, baka naman tambakan mo agad ang mga reklamo at problema mo sa buhay. Surely, naparating mo yon, pero sigurado, di ka na maimbita uli. Lalo't di ka naman tinatanong na ano bang problema mo, ano maitutulong ko sa iyo. Siyempre, yung mga taong natataas ang katayuan sa buhay, maraming pasanin yan. Akala mo, puro sarap ang buhay niyan. Maraming pasanin, maraming pinoproblema, maraming sagutin, maraming tinutulungan, hindi lang ikaw, maraming ginagastahan, hindi lang ikaw. So ting lalapit ka, may hihingin ka, meron kang kailangan, pakonti ng pakonti ang imbitasyon sa iyo hanggang mamaya, iwasan ka na. Bakit? Dahil ang hirap mo namang makaharap, lagi ka na lang may kinukuha, lagi ka na lang may gustong madagit. Siyempre, iiwasan ka. So ano bang kailangan niya ngayon? Baka naman konting libang. Singer ka ba, di kantahan mo. Sirkera ka ba, di sumayaw ka sa alambre. O baka naman mabigyan mo siya ng konting runong kung ang runong-runong mo at humihingi siya ng advice. Pero kung ang kaharap mo makapangyarihan, hindi naman humihingi ng payo, huwag kang magpayo ng magpayo dahil baka mainis sa'yo. In other words, ang sinasabi lang ni Solomon, pag may pagkakataon ka na ang kaharap mo makapangyarihan, bantayan mo ang kilos mo. Ilagay mo ang sarili mo sa tama. Ano ang tama? Hindi yung gusto mong mangyari. Ano kaya ang gusto noong nag-imbita sa'yo na mangyari? Biruin mo, kumisan, kaasala na kasama mo sa isang hapagkainan, isang taong hindi mo nakakasama kahit kailan, very powerful, very famous or whatever, gugustuhin ka ba niyang makita muli?
o isinusumpa niya na hindi ka na malalagay sa mesa na kasama niya forever. Yung iba kasi sinasamantala na nila, basta nagkaroon ng pagkakataon, gagawin na yung gusto. Pero hindi nila alam, humuhukay sila ng sarili nilang libingan. Do not treat every meal as a means to satisfy yourself. Do not treat every social occasion as a means to get what you want. It could open up opportunities for greater things in life. Seize the moment. With the ruler, with the powerful, with the wise, ano ang pinakamagandang gawin? Use the meal or the encounter only as a means to connect, not just to eat. Siyempre, pagka kumakain kayo, maganda may conversation. Baka kumain ka na lang ng kumain, nabusog ka na, tapos. You don't get invited again. Solomon is saying, do not prioritize your appetite over decency. Napasarap ka, pero talaga huwag kang magpakabundat. Yung iba naman, sobrang damang kakainin. Mag-uuwi pa. So, winasak na ang puri, winasak ang dangal, mabusog lang. Meron naman, yayayain mong kumain sa Japanese restaurant para makaranas naman kung sakali hindi pa nararanasan yon. Para lumawak ang karanasan, dumami ang alam. Ayaw gumamit ng chopstick. Kasi mo, alam mo, ganito paggamit ng chopstick. Ay, ayaw ko niyan, hindi ako mabubusog. Hindi kita inimbita para ka mabundat. Inimbita kita para ka maging tao. Yun ang gustong sabihin sa'yo nang nag-i-invite. Ayaw gumamit ng ganito, ayaw gumamit ng, ay, hindi ako sanay sa ganyan. Hindi ka naman nandun lang para lang mabusog. Siyempre, pag naimbita ka, lalo mahusay yung nag-imbita sa'yo, ang goal mo, maimbita ulit. Katulad ng kung restaurant ka, hindi naman goal mo, may kumain lang na customer, ang goal mo, bumalik siya. Pero nandun ka, kumakain ka sa restaurant, wala pang 10 minutes na nandun ka na, decided ka na kung babalik ka or not. Diba? Yun ding naimbita mo, 10 minutes mo palang nakita, alam mo na, hindi ko na ito imbitahin uli. So kayo ba'y naimbita uli? Lalo ng mga taong may saysay. O tayo'y nakakadalaan. Kailangan, hindi nadadala sa iyo ang tao. Lalo yung taong yun ay nakakatulong, may magagawang mabuti, dapat hindi siya madala. Huwag na para kang mga angaw-angaw na insekto na ang dapuan, ubos. Makakadalaan ka. Proverbs 23 verses 4 to 5, ika-6 sa ating koleksyon. Give up trying so hard to get rich. Your money flies away before you know it. Just like an eagle suddenly taking off. So anong sinasabi ni Solomon? Na ang yaman-yaman, don't try too hard to be rich. Kung may pagsisikapan ka, magsikap ka para maganda ang trabaho mo. Lahat ng makakita nun, mapuri ang trabaho. May gagawin ka, sikapin mong maging mabunga, matulungin. Pero huwag mong gawing goal sa buhay to be rich. Kasi pag ang goal mo to be excellent, malamang magiging rich ka rin eh. At hindi ka man maging rich, yung naging excellent ka, marami ka natulungan, may mga humanga, kahit konti man lang, your life will be well lived. Kung ang goal mo is to be productive, maging mabunga, siyempre, ang magiging ending din yan, magiging rich ka rin naman eh. At kahit hindi, naging sapat naman sa'yo yung bunga mo. Pero pag ang goal mo to be rich, you will cut many corners. Marami kang matatapakan, at tatapakan mo siguro, dahil kailangan para yumaman. Marami kang maisasakripisyo. Sabi ni Solomon, alam nyo, yung gustuin mong yumaman ka, it's not worth it. At makinig kayo sa akin kasi ang yaman ko, therefore qualified ako magsabi. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako eh. So makinig kayo sa akin. Lalo kayong hindi pa nakaranasan maging mayaman, huwag nyo yung gawing goal. Don't waste too much time, too much effort collecting money because money can fly away so quickly. Ang bilis mawala ng pera.
Marami tayong nababalitaan kahit sa mga dyaryo, kutakot-takot na mga kasamaan ng ginawa para yumaman, o ang ending, nagagamit ba ang kayamanan? Nalalayo din sila sa kanilang kayamanan, nalalayo din sila sa kanilang bahay, nalalayo din sila sa mga taong mga dating kinakaibigan sila. Sabi ko noon, kasi pagyaman lang ang inatupag, hindi maging mabuting tao, hindi maging mabungang tao. Yumaman ka, wala kang production. Hindi ba sana kung yumaman ka dahil ang dami mong itinanim na munga, ang dami mong ginawa na produkto, may bumili, pero ang dami mong ninakaw, ang dami mong dinaya, ang dami mong ginawa ng masama, walang kwenta yon. Sabi ko noon, nawawala din yan bigla. Money is so hard to get, yet so easy to lose. So why sell your soul to the devil for money when you can so easily lose that same money? Work for things that last, that endure, like relationships. Huwag bibigyan ng higit na halaga ang pera kesa sa magandang pakikipagkapwa tao, kesa sa magandang relasyon sa kapwa, kesa sa pagiging makadiyos. Instead of collecting money, collect friends, collect goodwill, collect good health. Yan ang mga tunay na kailangan ng tao sa buhay. Ngayon, binigyan ka pa ni Lord ng bonus, yumaman ka, edi salamat. Kita niyo sa Solomon, ang runong-runong talaga. Nung pinapili ng Diyos ko, ano man ang gusto niyang ibigay sa kanya ng Diyos at ipagkakaloob naman, ang pinili niya, wisdom. Hindi pera. Pero dahil natuwa ang Diyos sa kanya, hiningi niya wisdom, pati pera binigay. Pero pera, hihingin mo, ibigay man yan, kaya mo bang i-maintain? Kaya mo bang ingatan? Kaya mo bang paramihin? Proverbs 23:6-8. Don't accept an invitation to eat a selfish person's food, no matter how good it is. People like that take note of how much you eat. They say, take all you want, but they don't mean it. Each bite will come back up, and all your kind words will be wasted. Pati ba naman ito alam ni Solomon at itinuturo? Sabi niya, huwag mong tatanggapin ang paanyayan ng isang makunat, isang kuripot, isang madamot na tao na kumain sa kanyang mesa. Yang mga ganyang tao, bawat subo mo, sukat at bilang. Huwag kang maniniwala pag sinabi niyang, sige pa, kain ka pa. Hindi nila yun. Talagang niloloob. Salita lang yon. At kung kulang na lang, ipasuka sa iyo bawat nilululun mo. Kaya bawat pasalamat mo at papuri, baliwala. Ang sinasabi dito ni Solomon sa atin, do not accept insincere offers. Huwag kang tatanggap ng mga alok na hindi naman taos puso. Mga alok na pabalat bunga. Mga alok na pakonsuelo de bobo. Huwag kang kakain ng nagbibigay sa'yo, alam mo namang hindi naman talaga gusto magbigay. Huwag kang tatanggap ng anumang bagay na hindi naman maluwag sa loob na ibinibigay sa iyo. In other words, discern insincerity. Choose who to receive from. Kailangan, kung pinipili mo kung sinong binibigyan, mas pinipili kung sinong tinatanggapan. Tatanggap ka nga ng tulong, tatanggap ka nga ng bigay, tinutuos naman, isusumbat naman, ipamamalita naman sa iba, wag na lang. Mabubuhay ka naman kahit wala yun eh. Sa katunayan, yung alok ng isang taong hindi taos puso, baka pain o bitag lang. Ano ang kapalit? Ano ang bayad? Ano ang pakay? At nagbabait-baitan ang di naman mabait. Ano ang pakay at kunwari nagbibigay? Ang isang maramot. Ang isang maramot hindi magbibigay kung wala siyang kinukwentang tubo.
So pagtutubuan ka lang yan. Kaya babalik tayo sa mga turo ni Solomon, hindi lahat ng kinakain sa'yo, kainin mo. Huwag kang magpahalata. Huwag kang kain ng kain. Huwag kang consume ng consume. Huwag kang tanggap ng tanggap. Kasi may bayad. Huwag magtiwala sa sobrang magiliw, sobrang mabait, sobrang palabigay, tapos wala naman kayong pinagsamahan, wala naman talaga siyang sukat tanawin sa'yo, ba't ang bait-bait? Baka may masamang balak. Sinabi na yan ni Balagtas sa Florante at Laura, kung ang isalubong sa iyong pagdating ay maamong mukhat, may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim, siyang isaisip, nakakabakahin. Yung ang nice, wala namang pinanggagalingan, may hidden agenda yon. May balak. Pag-ingatan mo. Proverbs 23 verse 9. Don't talk to fools. They will just make fun. Ang linaw, hubad na hubad, simpleng-simple. Don't communicate with fools. Huwag makipag-usap. Huwag makipagkwentuhan. Huwag makipag-text. Huwag makipag-PM. Huwag mag-email. Sa mga kahangalan ang laman ng isip. Don't listen to rumors, gossip, hearsay. Those all fall under the qualification of foolish talk. And especially do not pass or share or spread foolish ideas. Pag may natanggap kang message sa Facebook, huwag share ng share. Lalo't nakakasira sa kapwa na hindi mo personally chinek. O kaya may kwentong nakakatakot. Lulubog ang buong Manila sa lindol, bla bla bla. Nasukat mo na ba? Alam mo ba? Don't share, don't pass. Kasi magdadala ka ng nervyo sa iba, hindi mo naman alam kung sure yun. Lalo kasiraan ng kapwa, totoo man o hindi, don't pass. That is foolish talk. Hindi natin business yon. Kailangan manahimik ka. Lalo ngayon sa social network, ang bilis-bilis kumalat ng balita, maganda man o pangit, dapat meron kang responsibilidad, pananagutan. Pag may naninira sa'yo, sinisiraan si ganung tao, alam mo ba, personally, na-verify mo ba, huwag ka maniniwala agad. Kasi we are people of truth. No matter how convinced a person is to try to tell you about somebody else's kamalian or kapintasan, maaaring nagkakamali siya sa perception niya. At kahit pa nga tama at totoo, dapat niya bang pag-usapan? So listen to wisdom. More so if it's part of Solomon's special edition. Learn from them. Learn from Solomon. Makakaiwas ka sa maraming gulo na darating pa at maaring makalabas ka sa mga gulong na sangkutan mo na. Pakiramdaman ng buhay, makinig sa karunungan para makaiwas sa mga bagay na nakakasakit sa atin at para rin madiscover natin ang magagandang bagay na inilaan ng Panginoon. Ama namin sa langit, binubuksan namin aming puso at isip sa inyo upang panatilihin yung naroon sa aming isip lahat ng magagandang bagay na aming na-review. Bigyan niyo po kami ng creativity, ng enlightenment para ma-apply namin sa buhay ang mga bagay na ito. Patawarin niyo po kami kung may mga ginagawa kaming mga nanggagaling sa kamangmangan, nanggagaling sa foolishness. Teach us to be wiser as you are the God of wisdom. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, isa man lang sa marami nating pinagsalu-saluhan at gumawa tayo ng mga tiyak na pasya na pakinabangan natin ito at pakinabangan ng mga natin sa buhay. Dear Lord, as we sit still, as we listen for your voice, speak to us and teach us how to operationalize these lofty ideals. Manatili sa presensya ng Panginoon at hanapan ng paglalapatan sa buhay ang mga karunungan ni Solomon.
Indeed, the Lord has done many wonderful things, and one of that is that God has given Solomon extreme and excellent wisdom. Wisdom that was not useful only to himself, but to everyone else around him and even to us today. Wisdom is precious, lalo na kung special edition. And in fact, among the Proverbs, Solomon has a very special edition. 30 Proverbs that he said are very special that people should keep in their hearts. And now we're going to discuss some of them as we have discussed kanina ang first worship service yung iba. At sa susunod na worship service sa Miyerkules, yung pangatlo. This is a 3-part message on the special collection of Solomonic wisdom. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, Solomonic Wisdom, Special Edition, actually part 2 of 3 parts. Thank you, Lord, for Solomon's wisdom. Thank you for everyone around him that helped him improve his wisdom. And now we thank you for the privilege of partaking of that wisdom. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, sa mga maruruming pag-iisip, sa maruruming salita, sa pananakit ng kapwa, sa mga pagbibintang, sa mga pagkukulang namin sa aming mga tungkulin, sa aming mga personal na paglabag sa iyong mga utos. Pakalinisin niyo kami, Panginoon. Cleanse us with the blood of Jesus. Enable us to rise above ourselves and meet with you in a higher level of consciousness, of spirituality. And we ask you, Father, to give us a simple message coming from the wisdom that you have given to Solomon and to the people that he also learned from. And may you give us the wisdom to apply this in daily life. Lead us, teach us, empower us to understand the power of your truth. At nawa, Panginoon, ang iyong mga salita maging kagamutan, kalakasan ng aming katawan, ng aming isip, ng aming emosyon at ng espiritu. Patahimikin niyo pong loob namin, payapain niyo kami, ano man ang pwedeng gumulo sa amin, at ang inyong pagpapala maghari sa dakong ito, lalong-lalo sa bawat puso ng narito ngayon. Bless us, Father, with your truth. We seek you, thanking you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. We shall be reading from Proverbs 22. This time from verses 17 to 21, a very important prelude to the many proverbs that Solomon called special. Here are some sayings of people with wisdom, so listen carefully as I teach. You will be glad that you know these sayings and can recite them. I am teaching them today so that you may trust the Lord. I have written 30 sayings filled with sound advice. You can trust them completely to give you the right words for those in charge of you. So this is Solomon speaking. Sabi niya, marami akong kinolektang mga kasabihan, karunungan, galing sa mga ninuno, sa mga taong nag-iisip, at inayos ko sila at naging 30 mga salawikain na nagbibigay ng mahalagang payo sa buhay. These are sayings of people arranged and expounded by Solomon. So why Solomon listened to others? Hindi siya kontentong marunong siya at pinarunong siya ng Diyos. In fact, marunong siya, kaya marunong siyang makinig sa kapwa. Why Solomon collected and edited the Proverbs, which we now enjoy. Immediately, meron siya agad tinuturo sa atin, mga kapatid. Learn from others. Learn from Proverbs. Mga salawikain, kasabihan ng matatanda, dahil marami na silang natutunan sa buhay. And so what do we do with wisdom, especially collective wisdom of a people? Hear, contextualize, and apply other people's wisdom to you. It's important to hear. And why hear? Because there are many things that compete for our attention. Pag narinig natin ang karunungan ng iba, pwede na nating maiwasan ang pagkakamaling nagawa nila. Marami naman mga tatao kaya lang natututo dahil nagkakamali. Through trial and error, mostly through errors, people learn. Kaya pag may edad na ang tao, marami na naging pagkakamali.
o marami na siyang napanood, naobserbahan na pagkakamali ng iba. And when you learn from them, you avoid committing the same mistakes. Nakakatipid kang magbayad ng matrikula. Nakakatipid kang mahirapan at masaktan. Kaya mahalagang nakikinig. Then you contextualize. Lalo karunungan ng ibang tao, ibang panahon, ibang lugar, ibang kultura, hindi naman buong-buo mong lululonin at i-apply sa iyong buhay, kailangan ibinabagay mo sa iyong buhay, sa iyong kondisyon, sa iyong kalagayan. That's why you put the entire truth in your context. You frame it with your reality, and then you apply it to benefit from it, not to suffer. Meron kasi mga karunungan na pag in-apply mo naman sa buhay mo, nagsasuffer ka, it's disadvantageous to you, then it is a misapplication. Because the words of God are given so that we might be free, we might be happy, fruitful, godly, and comfortable. Then what do you do with what you hear and contextualize? You apply it. Therefore you move. Hearing must end in moving. Moving your body, moving your life, moving your direction. At ang kauna-unahan sa ating ngayong pag-uusapan, Proverbs 23:12, listen to instruction and do your best to learn. Tatanungin mo ba naman si Solomon na marunong kung ano ang dapat mong gawin? Siyempre, ang unang niya sabihin sa iyo, learn. Learn always. Hindi tumitigil ng pag-aaral ang tao kahit na natapos na siya ng isang kurso. Ang buong buhay ay isang malaking paaralan. Learning involves effort. Kaya mga iba ayaw na mag-aaral. Sabi na, pagod na ako, ayoko na magdala ng notebook ever again or read a book in my life. So para mo na rin sinabing ayoko nang matuto ng iba pang bagay, sapat na sa akin yung natutunan ko noon. Kung binabalak mo pang mabuhay ng mas mahaba beyond today, you must be willing to learn many things. To know and to process knowledge. Learning is difficult because it involves unlearning. You've got to give space for new ideas. Kaya mga taong sobra lang tradisyonal, sobrang conservative, wala na yung malalamang iba. Kasi ayaw na nilang magbitaw ng mga dating bersyon na alam nila para palitan ito ng mga updated and improved and upgraded versions of the same truth. Nakayakap na lang sila sa nakaraan at ayaw na lang magkaroon ng mga pagbabago. Learning is resisted by some people because it involves adjustment to new realities, to renewed realities. Sometimes from a know-it-all senior high school student, you become a gullible, impressionable freshman college student. Pero kung hindi ka willing tumawid mula doon sa ang galing-galing mo, tatawid ka sa wala ka uling alam para matuto, hindi ka na nga matututo noon when you want to be staying only in your comfort zone. Education, learning is difficult because you have to process things that you have always believed in. Yun pala, bagay lang yun sa dati mong edad, sa dating stage of your development at dating consciousness. Pero ngayon, sabi nga ni Paul, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. When the perfect comes, the imperfect will pass away. Sabi niya, when I was a child, I thought like a child. I reasoned like a child. But now that I'm a man, I give up childish ways. So sa pag-aaral din natin, may mga i-give up ka na dati mong alam kasi meron ka na ngayong kakayanan na improvein yung kaalaman na yun. Sa lahat ng bagay, lalo sa pagkakilala sa Diyos. Sa palagay ba natin, 5 years ago, 6 years ago, 10 years ago, kumpletong kilala mo na ang Diyos at hindi ka na willing mag-aral pa? Hindi ka na willing na ma-refine pa yung dati mong alam at ipag-igiitan mo yung noong pa man ay naunawa mo pero ngayon ayaw mo nang bitawan? Hindi matatapos ang pag-aaral. Room for improvement is the biggest room in the world. So immediately we learn something else, that you should go with and go after learners and seekers. Mabuting tayo nakikisalamuha, nakikipagmabutihan sa mga mahilig mag-aral, sa mahilig magsaliksik, mahilig makipag-usap na nakakapagpatalas ng isip. So isa sa mga mahalagang payo ni Solomon, keep learning. Sa mga bagay na physical, mental, spiritual, social, scientific, keep learning. Habang rumurunong ang tao, mas lumalawak ang isip, nagiging mas mabait.
Kakambal ng konting alam ang kakitiran ng isip. At kakambal ng kakitiran ng isip kung minsan ang kalupitan. Ang kalupitan sa kapwa na hindi mo naiintindihan, i-judge mo agad na mali. Ang problema mo lang pala, makitid lang ang utak mo, hindi kasya yung maraming kaalaman. But because of this narrow-mindedness, you demonize those who are in a higher level of thinking. Kaya pagkamangmangan tao, kadalasan, malupit din. Mapanghusga. Kaya dapat aral ng aral. Proverbs 23:13-14. Don't fail to correct your children. You won't kill them by being firm, and it may even save their lives. Huwag na huwag daw pababayaan ang pagtutuwid sa mga bata, lalo sa kanilang mga kalikuan. Correct children. Bakit turo ni Solomon at ang mga matatanda na gumawa ng mga salawikang inayos niya na dapat laging ituwid ang bata? Because most of the time, liko ang bata kesa tuwid. The tendency for children is to be wrong more than to be right. Proverbs 22:15, all children are foolish, but firm correction will make them change. Hindi mo kailangang turuan ang bata magsinungaling, maiimbento niya yon. Hindi mo siya kailangang turuan maging makasarili, maiimbento niya yon. Hindi mo siya tuturuan manakit ng kapwa bata, mangagaw ng kinakain ng kapwa bata. Likas sa fallen human nature. Kaya habang maaga, itinutuwid agad ang liko. Kesa sa katandaan na, kalakihan yung liko, mahirap nang ituwid. But of course, it must be a correction. Hindi yung hampas ka lang ng hampas, palo ka lang ng palo, nagsasalita ka lang ng masakit. Dahil hindi naman maitutuwid yung ganun, mga pagkakamali ng maling approach. So, correction won't harm children. In fact, non-correction is what could kill them. Pag kulang tayo sa pagtutuwid sa mga bata, maaari ang mga bata lalo pa nga mapahamak. Hindi yung kawawa naman yung bata, ayaw mong turuan, ayaw mong disiplinahin, ayaw mong pagalitan. You must correct children on time. Preferably before an error is committed. Para alam na niya, pag kinocommit niya yun, conscious siya that is committing an error and therefore malilimitahan ang kanyang paggawa nun. Or if it's already committed, immediately after an offense. Kaya nga ang sabi ng MRTCB, kailangan lagi ang gabay at patnubay ng magulang. Dahil pagka hindi tayo nagbigay ng patnubay, di ba? Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. O ganon. So mga anak, makakapanood ka ng mga hindi totoo. Yung mga lumilipad dyan, hindi totoo yan. Fantasy lang. Makakapanood ka ng mga kalupitan, huwag mong gagayahin. O kaya, huwag mo nalang papanoorin. So, dapat nakabantay ka sa mga bata. Makakakita sila ng eksena ng mga tao sa street. Sinasabi mo agad, nag-editorialize ka na. Anak, huwag mong gagayahin yung kilos na yan. O yung dura ng dura sa kalsada, huwag mong gagayahin yan. Etc. etc. Kailangan ng pagtutuwid. Kasi halos wala pang laman yung isip ng mga bata. Ang mauna doon, mahirap nang tanggalin. Kaya pag may pumapasok na mali, alis na agad dyan, nilalagyan mo. And this is probably one of the very difficult social costs of
having so many parents working in places away from their children. Naintindihan natin, kailangan mabuhay, kailangan mag-survive, pero dapat merong kahalili, may mga substitute ang parents, nagtuturo sa mga bata. Mahirap naman kasi magturo. Mas madaling pabayaan na lang. Pero anong sabi ni Balagtas sa Florante at Laura? Sa taguring bunso't likong pagmamahal, ang isinasama ng batay, nunukal. Ano pa yung nunukal? Bubukal. Yun ang ibig sabihin nun. Nagagaling doon ang kasama ng bata. Ang iba marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang. Masipag dapat ang magulang mag-correct. Proverbs 23:15-16, my children, if you show good sense, I will be happy. And if you are truthful, I will really be glad. So yun ang itinuturo ng magulang sa anak. Pag gumawa ka anak ng mali, I will be sad. Kung gusto mo lamang maging first honor, nag-cheat ka, I will be sad. I will not be glad na naging honor student ka pero nag-cheat ka. Values. And we should reward children's goodness with recognition, with approval. At the same time, there should be enough punishment for badness para alam ng bata kung saan siya tatayo. Pag kinalakihan na ng bata ang paggawa ng tama, kahit later on, hindi mo na bantayan, hindi mo na laging paalalahanan, likas na sa kanya ang pag-ibig sa tama at pagkamuhi sa mali. Pero pag napabayaan, the first 4 up to 7 years, ang hirap bawiin ang mga maling natutunan niya. Proverbs 23:17-18, pangatlong wisdom ni Solomon sa koleksyon. Don't be jealous of sinners, but always honor the Lord. Then you will truly have hope for the future. Ba't sinabi yan? Kasi maraming taong naiinggit, nananaghili, nagsiselos sa mga masasama. Bakit? Lalo ko yung kasamaan ay nagbibigay ng pera. Kung ang masamang gawa ay nagpapasikat sa tao o nagbibigay sa kanya ng mapagkakakitaan, katanyagan, kapangyarihan, pwedeng mainggit yung taong hindi gumagawa ng masama sa gumagawa ng masama. Lalo't parang may premyo pa ang paggawa ng masama. Pero ang lesson from Solomon, do not envy bad people. Do not envy people who do bad deeds. Though they seem prosperous for a while, though they seem powerful or they seem to be having a good time, they will have their day in God's court. At ang paggawa ng mali, kahit nagkakamal ka ng pera, kahit napakaraming parang benepisyo, may araw din na ito ay itutuwid. Jealousy and envy could lead to sin. What ka sin? The sin of imitation. Pag tinuruan mong sarili mo at hinayaan mong sarili mong naiinggit sa maling gawa ng kapwa, hindi mo mapapansin, mamaya ginagawa mo na rin yun sa kagustuhan mong mapasayo din yung napapasa kanya sa paggawa ng mali. Proverbs 24:1-2, don't be jealous of crooks or want to be their friends. All they think about and talk about is violence and cruelty. Sa biglang tingin parang crime pays. Pero no. God is God of justice. Crime will always pay in terms of punishment, but not in terms of rewards. Kung may rewards man, pansamantala lang yan, panandalian. Kaya mga kapatid, kung nakikita nyo na yung gumagawa ng masama, parang umaasenso pa sa paggawa nyo ng mabuti, kayo pa to kumisang hindi napapansin, kayo to hindi umaasenso, do not regret being good. Hindi dapat pagsisihan ang pagiging mabuti dahil para nyo nang sinabing mali ang Diyos. Huwag magsisi. Minsan may ginawa ka ng mabuti, hindi tumanaw ng utang na loob, huwag mong pagsisihan. Diyos ang naglilista ng mga pautang mo at siya ang maniningil para sa iyo o siya ang magpupuno o magbabayad nun. Huwag magsisisi. Ang pinagsisisihan yung paggawa ng masama. Hindi kahit kailanman yung pagtulong, kahit yung tinulungan mo walang kwenta. It's always a privilege to do good because God is good. And good deeds belong to God. And bad deeds belong to the devil.
Huwag magsisi. Ipagpasalamat yung opportunity to have done good. Proverbs 23:19 to 21. Listen to me, my children. Be wise and have enough sense to follow the right path. Don't be a heavy drinker or stop yourself with food. It will make you feel drowsy and you will end up poor with only rags to wear. O isa pang turo. Siyempre, pag sinabing children, hindi lang ito little infants. Lahat ng mga anak ng tao, anak ng Diyos, kahit mature ka pa, tinutukoy, huwag ka daw magpapakalasing, huwag kang mahumaling sa alak, at huwag kang sobrang kumain. No? So may mahihilo ka. Di ba? Minsan may kumakain, bakit ganyan? Nagdidilim ang paningin ko sa kabusugan. Ayaw pa tumigil. Nakalawit na yung pusod, kain pa ng kain. Sinasabihan na ng doktor, bawal mo itong kainin. Talagang hindi mapigil, kain ng kain. Tapos pagkakain naman, bakit ba ang dami kong kinain? Ang bigat tuloy ng tiyan ko, magsisisi naman. Lalo yung mga maglalasing. Paggising, bakit yung asawa niya bangas-bangas ang muka? Bakit ganyan ang mukha mo, my dear? Aba, pinagsusuntok mo ako kagabi. Ay, sorry, kiss ng kiss sa mga pasa. Nasaktan na. Ito namang si babae na kissan lamang, nakangiti na uli. Gusto mong kape? Matapos mabugbog. These are specifics. But really, what it is saying in general is do not indulge in pleasure, in vice that are bad to your body, bad to others who care for you. Yung mga sobrang naglalasing, may sakit na nga sa atay, ayaw tumigil kumain ng matatamis, may diabetes na nga. Kain pa ng kain ng mga cholesterol, may sakit na nga sa puso. Alam nyo ba na hindi lang kayo nagiging unkind sa sarili nyo? Kasi kung gusto niyo lang mamatay, sana namatay na lang kayo. Instantly, dead. Tapos nakalibing na kayo. Hindi Magkakasakit kayo. Gagastahan. Aalagaan. Mahal magkasakit at mahal din namang mamatay. Ibibili kayo ng ataol. Ibibili kayo ng libingan, paglalamayan, magastos din. Yung mga tao na hindi nagmamahal sa kanilang kalusugan, ang totoo nun, nagiging malupit kayo sa mga nagmamahal sa inyo dahil alam nyo naman na magdurusa rin sila. Hindi lang kayo kung kayo yung magkakasakit. Kaya dapat may pananagutan tayo sa isa't isa. Anak ka? Naku, I will not indulge in very dangerous sports kasi pagkabigla ako na paralitiko dito, magbuong buhay ko, aalagaan ako ng magulang ko, tumatanda na sila, mag-aalaga pa sila na paralyzed dahil sa isang very dangerous activity. Hindi ako mag-i-indulge in drugs. Pag nahuli ako, nakulong ako, matanda na yung magulang ko, imbes mabigyan ko ng ginhawa, siya pala pa yung dadalaw sa akin sa kulungan. O mag-iingat ako sa kalusugan ko kasi pag namatay ako bigla, kawawa naman tong asawa ko, siya magpapalaki ng mga anak namin mag-isa. Alam nyo, inaalagaan ng katawan, hindi lang dahil mahal mo ang sarili mo, dahil mahal mo yung mga taong umaasa sa'yo. Pananagutan yan ng matitinong tao. So ano ang paalala dito ni Solomon? Restrain yourself. Magpigil. Anything that you love, desire, and covet could be your master. Ang hinahangad mo, ginugusto, hinahabol-habol, magiging Panginoon mo yan. Kaya tiyakin mo unang-una na hindi yan alak, hindi yan drugs, hindi yan nakakasama sa iyong katawan dahil marami rin namang madadamay kung magkasakit ka. Panglima, sa collection na ito na very special, verses 22 to 25. Bili na naman sa mga anak. Pay attention to your father and don't neglect your mother when she grows old. Invest in truth and wisdom, discipline and good sense, and don't part with them. Make your father truly happy by living right and showing sound judgment. Make your parents proud, especially your mother. Kabilin-bilinan ni Solomon na pinarunong ng Diyos. Pansinin mo ang itinuturo sa inang ama,
At huwag na huwag mong papabayaan ang iyong ina sa kanyang pagtanda. Kailangan gumugol ka, mamuhunan ka sa karunungan, sa disiplina, sa katinoan, at huwag na huwag kang wawalay sa tamang daan. Pasayahin mo ang iyong ama sa pamamagitan ng matinong pamumuhay. Hayaan mong ikarangal ka na yung mga magulang, lalong-lalo ng iyong ina. Bakit ng ina? Kasi siyempre napakasakit ang puso ng ina kung may ginagawang kaaliwas-wasan ng kanyang anak. Nakakahiya halimbawa, masakit, walang magandang bunga, nasasaktan ng magulang. Again, pananagutan natin sa mga nagmamahal sa atin na magpakatino. Be a good son or a good daughter. Sa Old Testament kasi madalas ang kausap lang lalaki, pero siyempre kung son, kasama din yung daughter doon. Hindi nilang ina-address specifically. Anong bilin mga anak? Make your parents happy and proud because of your good behavior. Yung huwag kang gumawa ng ikahihiya nila. Kahit hindi ka nahihiya, sila nahihiya, di nasasaktan sila. Isinasaalang-alang yon. At mahigpit na bilin, hindi lang sa verse na ito, maraming verses. Take care of your parents when they grow old. Huwag na huwag kalilimutan na alagaan ng magulang, lalo't matanda na sila. You take care of life's transitions. And the transitions of life is during infancy and old age. Kaya tuloy-tuloy ang sibilisasyon, ang kabihasnan, dahil may mga ipinapanganak na bata. Pero kung hindi ba sila inalagaan, lalaki sila? Inalagaan kasi. And there's always an unwritten contract na ang mga batang inalagaan, na palaki, sila naman ang mag-aalaga sa mga magulang nila hanggang ihatid nila sa huling hantungan at humarap na ang mga magulang sa Diyos pagdating ng panahon. From generation to generation to generation, that has been the norm. Mature people take care of the young, and then when the mature people become very old, the young who have become now mature take care of them. Panapanahon, walang sisira sa usapan. Bawat henerasyon tutupad sa ganitong arrangement. And this is how humanity and civilization goes on. Proverbs 23, 26 to 28. My son, pay close attention and gladly follow my example. Tatay ang nagsasalita sa anak na lalaki. Bad women and unfaithful wives are like a deep pit. They are waiting to attack you like a gang of robbers with victim after victim. So lalaki sa lalaki ang usapan. Anong sabi ng tatay sa anak? Avoid, beware of bad women. And here, the context of bad is sexually promiscuous women who are not faithful to their own husbands, who seduce men who are husbands of other women, or women who seduce men away from their duties, away from their godliness, away from their good sense. Of course, pwede mo rin baligtarin yan. Pwede mong sabihin din sa women na beware of bad men. But just the text is talking about a father saying this to the son. So anong unang-una dito ang leksyon, mga tatay? Be a model father to be able to say this. Tatay, you want to be a good father? The first step in becoming a good father is by being a good husband to your children's mother. Paano ka magiging mabuting tatay kung hindi ka mabuting asawa sa nanay nila? Kung sira ang relasyon nyo, maapektuhan din ang pagiging tatay mo. At bakit babae na naman dito ang pinag-initan? Because in the context of the verses, we find the women who are temptresses. So the verses are talking about women who seduce married men, who destroy their personal holiness in the homes of these married men. And the message is, pay attention to this, especially men. Why avoid temptresses? Bakit dapat iwasan ang mga babaeng tukso? Kasi
naiiba ang utak ng lalaki pag nadadarang na at nalalapit sa tukso. More than women. And this is a biological truth. PsychologyToday.com, in the article, The Physiology and Endocrinology of Sexual Arousal, says, listen very well, when the mind and the body are in the state of sexual arousal, the prefrontal cortex, sometimes called the cerebral cortex, which is responsible for higher level cognitive functions like reasoning, is shut down. Pagka daw, ang isip ng isang lalaki ay dumating na sa level ng sexual arousal, nagising na ang kanyang damdamin, napukaw na ang kanyang pagnanasa, nagsasara ang cerebral cortex na pinanggagalingan ng katwiran. So yung ako ang iyong konsyensya, sarado. Yung mali ang gagawin mo, magkakasakit ka, sarado yon. Magugulo ang iyong asawa, sarado. Baka mahuli ka, sarado. Pag dumating ka na sa level na natukso ka na, sarado na ang utak. Wala nang gustong gawin kundi ituloy ang nasimulan. And to continue to quote, sexual temptation is not a battle between the pleasure center and the rational part of the mind. The rational part, when the person is already aroused, is already dead. It's not even fighting. So kung tayo ay lumululo ng pagkain at may dalawang tubo na pinupuntahan yung ating lalamunan, isa patungo sa lungs na hindi dapat pasukan ng pagkain at isa patungo sa sikmura na dapat puntahan ng pagkain, pag ngumunguya ka na, nalalaman na ng lalamunan mong may lululunin kang pagkain, nagsasara yung glottis, a muscular flap na sumasara doon sa mga butas patungo sa lungs para yung kinakain mo ay huwag magpunta ron at tumuloy sa sikmura. Pero kung kumakain ka, tawa ka ng tawa, daldal ka ng daldal, nalilito yung lalamunan mo, kaya kumisang paglulun mo, yung kanin tumutuloy sa lungs. Iuubo mo ngayon hanggang lumabas sa yung ilong. Naranasan nyo na yan? Kasi nalilito yung lalamunan. Kaya kung lululon, huwag dumaldal, huwag tumawa ng tumawa dahil may nakakamatay. Ang isang Kennedy namatay sa dining table dahil dyan may nalulon. Hindi lumabas, nag-choke, hindi nakahinga. Kung isang hita ng manok yung nilunok nyo, parang talagang hindi kayo makakahinga. Ganon din yung utak. Yung pinanggagalingan ng katwiran, katinuan, kahusayan, karunungan, yung cerebral cortex, pag dumating sa level ang lalaki na natukso na arouse, sarado na yung utak. Pag natukso, nadarang, na-arouse, sarado na yan. Madilim na ang isip. Wala na yung gustong gawin, kundi parausin ang lagnat. Tapusin ang nasimulan na pagnanasa. At pag natapos na lang yon, tsaka uli bumubukas yung utak. Sasabihin, ba't ko ba ito nagawa? Magsisisi ngayon. Hanggang sa susunod na panahong matukso ulitan na naman. Kaya sabihin ng asawa, 7 beses mo na akong iniwan. So 7 beses na pala nagsara yung cerebral cortex. Ngayon mga kalalakihan, huwag ang cerebral cortex ang sisihin. Kung sabihin kasi nagsara na yung cerebral cortex ko. Mrs., anong sasabihin nyo? Bakit ka nagpadarang? Hindi pa naman sasara yan kung hindi ka darang eh. Ba't ka lumapit? Ba't ka nagpatukso? Hindi yan sasara mag-isa. Sasara lang pag natukso ka na. So dapat hindi ka nagpapatukso. Kaya ang payo dito sa Proverbs, avoid. Huwag yung lumayo ka kung natukso ka na, yakap-yakap ka na, tsaka ka palalayo. Walang gumaganon. Lumayo ka sa simula. Kaya huwag mong kakantahin yung tukso, layuan mo ako. Ba't ka lalayuan ng tukso? Gusto kang kapitan. Ikaw ang lalayo dyan. Anong payo? Lumayo. So pag may nagsasabing natukso kasi ako, nagkamali ako, kasi lumapit ka. Kasi hinayaan mong matukso ka. Beyond the power of your mind. It is important to understand that. Kahit yung mga ganyan, yung mga mechanics, hindi in-explain sa atin ng Proverbs, alam nila yung methodology of temptation. Kaya kailangan, huwag lalapit kahit sa simula pa lang. Pag may nakita ka nakabukas sa pinto at may nakalabas na tuhod at kakaway-kaway, isara mo yung pinto, ipitin mo ang tuhod. Hindi sisilipin mo kung sino yung nasa loob. Mamaya papasok ka na, tuloy-tuloy na yun. Proverbs 23, 29 to 35, who is always in trouble
Who argues and fights? Who has cuts and bruises? Whose eyes are red? Everyone who stays up late just having one more drink. Don't even look at what that colorful stuff bubbling up in the glass. It goes down so easily, but later it bites like a poisonous snake. You will see weird things and your mind will play tricks on you. You will feel tossed about like someone trying to sleep on a ship in a storm.